depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. So, ayun nga no, isa na naman pag-uusapan natin ng katahimikan. May mga viewers tayo na hindi naniniwala sa pagiging tahimik. Parang ang gusto nila is, kung mahal mo yung partner mo, lapitan mo, habulin mo, makipag-ayos ka sa kanya. I mean, ginawa nyo na ba yun? Tinry nyo na? So, kung tinry nyo na yun, okay, wala namang masama doon. Natural, mahal mo eh. Ang advice ko kasi na tahimik ka. Kapag ginawa mo na lahat, tapos ayaw na sa'yo. Diba? Parang, ayaw na sa'yo, maghiwalay na tayo. And then, naghabol ka, lumapit ka, tapos ayaw ka talagang balikan. Man, girl, ayaw ka talagang balikan kahit nag-ahabol ka na. So, anong gusto mong gawin natin? Maghabol ka ulit, kulitin mo ulit, lalo yan lalayo. This is the right time to be silent. Kailangan natin ng tahimik na move dahil ito yung kinatatakutan ng ex mo nang hindi mo nalalaman na natatakot siya dito. So, tapusin mo ang buong video in order for you to understand all of this. Napakaganda ng content na to kung matututunan lang siya, no? Isa ito sa mga pinakamagandang lessons in life. Alam mo yun, yung value mo, protektahan mo siya. Alam mo yun, lagi ko sinasabi to na kapag naghabol ka na or kapag nakiusap ka na magbalikan, ayaw niya, enough is enough. Pwede na yun. Habol ka pa eh. Nakailang habol ka na ba? Mga isa, dalawa, pwede na yun. Pero kapag 3, 4, 5, manahimik ka na muna. Kasi hindi siya natatakot kapag naghahabol ka. Ang kinatatakutan ng ex mo, kagaya ng topic natin, ito ang tahimik na move na kinatatakutan ng ex. Ito yung tahimik na move na kinatatakutan ng ex mo. Ang kinakatakutan niya is yung kaya mong manahimik at magpatuloy sa buhay nang wala siya. So, ang tunay na power ay hindi siya nakukuha sa reaction, kundi sa tinatawag nating controlled detachment, yung paglayo. So, bakit hindi natatakot yung ex mo sa ingay mo? Kasi alam niya reactive ka. Alam niya controlled ka. Kapag nagmamakaawa ka, nag-e-explain ka, ibig sabihin, kaya ka pa niyang galawin. Alam pa rin niyang kontrolin lahat-lahat sa'yo kasi nakikita ka niya na nag-e-explain ka at nagmamakaawa ka eh. Pangalawa, syempre, emotional availability. Kapag alam niyang nandyan ka, reachable ka, invested ka, wala siyang takot na mawala ka. Kasi alam niyang nandyan ka eh, di ba? Okay, bago natin gawin ng NCR, gusto ko munang tanungin, or no contact rule, gusto muna kitang tanungin, nakipagbalikan ka na ba? Baka naman kasi kasalanan mo yung hiwalayan eh. Did you try to fix this one? Mahal mo ba? Na-try mo na ba na kausapin siya completely about this breakup? Did you try to talk to him or to her? Explaining your side. Ngayon, kung ginawa mo na yon, tapos boom, karaka-raka, lalo siyang lumayo, lalo kang iniwan, maybe this is the right time para manahimik ka muna. Tahimik ka lang. Maybe this is the right time na wag mong iparamdam sa kanya na nandyan ka, reachable ka, invested ka. It's a little bit mind game. Kailangan mo rin siyang takutin na may chance din na mawala ka. You tried to get the relationship back, pero ayaw niya. Ano gusto mo gawin natin? Pilitin natin? No. It's not actually the resolution for that. Hindi ito simpleng pananahimik. This is what we call strategic emotional withdrawal. So, huwag kang maging reactive. Walang drama, walang habol, walang emotional outbursts. Walang ganon. What you are just doing is hindi ka na accessible. When we say hindi ka na accessible, hindi ka na automatic na nagre-reply sa kanya, hindi ka na always present, at meron ka ng boundaries na nilalagay. Meron ka na sariling mundo, may goals ka na, may growth ka na, may direction ka na, kahit wala siya. Bakit kinatatakutan ng ex mo na magkaroon ka ng direction sa buhay nang wala siya? Kasi unang-una nawawalan siya ng control. Alam niya kasi dati kung paano ka galawin eh. Kilala ka niya eh, basa ka niya, alam niya kung paano ka gawin puppet noon.
Pero dahil nagbago ka na ngayon, hindi ka na nagiging predictable, nawawala na yung power, natatakot ang ex mo doon. Kasi sanay siya sa validation mo, bigla mong babawiin para hindi na ibigay sa kanya. Yung uncertainty and confusion, na bakit parang okay na siya ngayong wala ako. Siyempre may mga uncertainty na nagtitrigger ng anxiety or the fear of permanent loss. Kapag nakita niyang hindi ka na bumabalik, hindi ka na naghahabol, papasok siyempre yung realization na paano nga ba kung tuluyan ka nang mawala sa buhay niya. Gusto mo bang ma-realize ng ex mo lahat ng pagkakamali niya? Ipa-realize mo muna sa kanya na kung paano isang araw tuluyan ka nang mawala. As in, yung tuluyan talagang wala ka na. Siyempre, emotional siya. Sa ngayon, sige, mawala ka na. Sa ngayon, emotional siya. Pero once na nawala na yung gigil ng emotion, marirealize na niya kung gaano ka ka-importante. This is a psychological chain reaction. Tandaan nyo, kapag tahimik ka, hindi ka mababasa. Pag hindi ka mababasa, maguguluhan siya. Pag naguguluhan siya, mag-overthink siya. At kapag nag-overthink siya, siya ang unang magre-reach out. At kapag siya ang unang nag-reach out, ikaw na ngayon ay magkakaroon ng power. So kung tahimik ka pero umaasa ka pa rin sa reaction, nag-check ka palagi, ini-stalk mo siya, so hindi yan tunay na move, no? Parang nangyayari lang, tinatakpan mo lang ng katahimikan pero nang i-stalk ka pa rin. Kung talagang mananahimik ka, the real objective is hindi lang naman para takutin siya, hindi lang din naman para manipulahin siya. Ang pinaka-objective natin is para mabawi mo yung sarili mo, at least man lang ma-reset mo yung value mo, at syempre, ma-break mo yung unhealthy dynamic. Napaka-importante niyan. Kasi hindi siya natatakot na mawala ka habang hawak ka niya. Matatakot yan kapag nakita na niyang kaya mo nang mawala at hindi ka na babalik sa dating ikaw na kontrolado niya. That is our goal. Etong content ko na to para sa inyo tong lahat. Okay? Sa lahat ng mga sinaktan at iniwan. Anyways, kung tingin mo nakakatulong ako sa'yo, i-like mo naman yung ano natin. Kahit like lang. Pambira, ilang thousand yung nanonood sa akin. Like ko, 90 lang. Like mo naman. Kung talagang suportado ka, kahit silent viewer ka pa, like mo. Much better kung comment ka, syempre. Para at least makita ko yung comment makita ng coach mong pogi yung comment mo. And kapag kailangan mo naman ng mano-manong advice or tailor na advice, message mo kami dyan sa Philippine Dating Coach, dyan sa mismong link dyan sa ilalim sa Facebook account namin. Dyan ka magpa-private coaching para sa mas komportableng pakiramdam. Alright, so yun lang ang masashare ko right now. So that's the final truth. And thanks for watching.